Ang labanan ng Israel at ng Iran, dating magkaibigan, pero ngayon ay magkalabang mortal. Sa gitna ng mainit na gantihan, nagbabala si Donald Trump na kailangan sumuko ng administrasyon ni Ayatollah. Kasabay nito ang banta ng Israel sa buhay mismo ng Supreme Leader. Nanawagan na rin ang prinsipe ng Iran na mag-alsa ang taong bayan upang mapatalsik ang kasalukuyang pamunuan. Sa dami ng banta sa buhay ng pinuno, napilitan itong bitawan ang kontrol ng bansa at ipinaubaya sa militar. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga ulat, nagtago na ang Supreme Leader kasama ng pamilya nito sa isang underground bunker. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang araw na ang nakalilipas mula nang nagsimulang maggantihan ng Israel at ang Iran. 18 ng Hunyo, mga 6 na araw mula nang nagsimula ang gulo, ayon sa Al Jazeera, na tinira ng Israel ang 40 target sa loob ng Iran. 240 ang nasawi sa mga airstrikes, habang 24 na katao naman ang napatay sa pagbomba sa Israel. Kung hindi titigil ang dalawa, siguradong maraming buhay pa ang mawawaldas. Matagal na ang umaasa ang Amerika na makikipagkasundo ang Iran upang matigil ang gulo, pero mukhang hindi na ito ang pananaw ng mga Amerikano. Sa makatuwid, nagsulong pa sila ng peace talks kamakailan lang, pero dahil sa mga pangyayari, siguradong bulilyaso na ang plano. Sa mga sumunod na araw, nagbigay ng babala ang Pangulo ng Estados Unidos. Sa The Guardian noong 18 ng Hulyo binalita na easy target para sa Amerika ang Supreme Leader ng Iran. Kailangan na raw nitong sumuko. Unconditional surrender ang sabi. Sa madaling salita, kailangan na sumuko si Ayatollah nang walang kaakibat na kung ano-anong kondisyon. O basta sumuko na lang siya. Mabigat man ang pahayag ni Trump, hindi basta-basta didinggin ito ng Islamic Republic. Sa makatuwid, nagbalik din ng babala si Ali Khamenei. Ang ulat ng Time Magazine, kinabukasan ni 19 ng Hunyo, na sinabi ng Supremo na kung makikisali ang Estados Unidos sa gulo ng Israel, magdudulot ito ng irreparable damage o pinsalang napakatindi na hindi nila maaayos. Nanawagan din ang prinsipe ng Iran na si Reza Pahlavi. Ito ang kanyang sinabi. من سالها کوشیدم تا میهنمان گرفتار آتش جنگ نشود. پایان جمهوری اسلامی پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است. Ayon kay Pahlavi, nasa loob raw ng maraming taon, sinubukan niyang pigilan na lamunin ng digmaan ng kanyang bayan. Ang pagbagsak daw ng Islamic Republic ay ang katapusan ng 46 na taong giyera nito laban sa mga mamamayang Iranian. Sinabi rin niya na unti-unti nang gumuguho ang panunupil ng rehimen. Ang mga huling salita ng prinsipe ay walang duda tatago sa puso ng mga Iranians na ang kailangan na lang ay isang pag-aalsa para tuluyan na raw matapos ang kanilang bangungot. Pinariingan ito na dumating na ang oras para bumangon ng Iran. Kung iisipin talaga,
Pagdating sa kung kaninong rehimen ang dapat mamuno sa isang bansa, ang taong bayan dapat ang nagdedesisyon at hindi yung mga nasa posisyon. Ito marahil ang pinahihiwatig ni Pahlavi na dumating na ang kanilang pagkakataon na magdesisyon. Marami ang naantig sa pahayag dahil tinutukan nito hindi lamang yung mga kalaban ni Ayatollah na sibilyan, pati mga oposisyon sa pamahalaan, at binigyan sila ng lakas ng loob upang isigaw ang kanilang karapatan. Kaliwat kanan na ang banta sa buhay ng Supreme Leader, pero marami ang nagsasabi na haharap ang pinuno ng walang takot kahit pa sa napipintong kamatayan. Totoo naman na dapat talaga ang mga pinuno ng bansa na kontrolado ang buong sandatahang militar katulad ng Ayatollah ay may kakayahang humarap sa peligro o anumang banta sa kanilang buhay. Siyempre, kung ikaw ang may kontrol sa buong bansa at sa hukbong panlaban, wala kang dapat ikatakot. Subalit ang hindi inaasahan ay naganap, pangyayari na ikinagulat ng lahat. Ayon sa NewsX noon lang 18 ng Hunyo, ng Iran's Supreme Leader ay nag-retreat sa isang bunker at inulat na he hands power to Revolutionary Guard. Ibig sabihin, nagtago na sa isang bunker ang Supremo. Marami ang hindi makapaniwala sa balita hinggil sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao sa Iran na ito ay magtatago sa bunker at ibinigay pa sa IRGC ang kanyang kapangyarihan sa bansa. Siguro may mali sa balita, sabi ng iba. Pero inulat na din ito ng Sky News na inilipat na ng Iranian Supreme Leader ang kontrol sa kamay ng IRGC dahil sa pagpatay sa mga elites ng kanilang militar. Marami sa may matataas na ranggo sa military na pinaslang ng Israel ay kaibigan ng Supremo. Pero kung hindi ka makapaniwala, bakit hindi natin tanungin ang Hindustan Times, ang pahayagang kakampi ng Iran, para walang bias? Base sa Hindustan Times noong 18 ng Hunyo, na inilipat ni Khamenei ang kanyang kapangyarihan sa Iranian military. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Marami sa Pilipinas ang hindi naniniwala na tatakbo ang Supremo at magtatago at ibibigay sa militar ang kapangyarihan nito. Alamin natin sa WION News, isa pang pahayagang malaki ang galit sa Amerika. Sa WION ibinalita na ibinigay na talaga ni Khamenei ang kapangyarihan nito sa IRGC at sinabi pa na sino kaya ang papalit sa Supreme Leader. Kitams, mga tagapagbalita nakakampi sa Iran tulad ng Hindustan Times at tagapagpahayag na galit sa Amerika ang nagsasabi na ibinigay na nga ni Ayatollah ang kanyang kontrol sa kamay ng militar at ng IRGC. Pinariingan din sa ulat na tumakbo na ito at nagtago sa isang underground bunker. Sa newsbreak ibinalita na nagtatago na nga raw ang pinuno ng Iran na si Khamenei sa isang bunker sa itaas na banda ng Tehran kasama ng kanyang pamilya. Sa pahayag mismo ng prinsipe, mapapatunayan ang katotohanan sa kung nasaan na ang Supreme Leader ng Iran. Nagpatuloy ito sa kanyang pahayag. جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. Ayon sa prinsipe, tapos na ang mga araw ng Islamic Republic at unti-unti na itong bumabagsak. Sinabi ng prinsipe na
ang pinakamakapangyarihang tao sa Iran, ang supreme leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei, ay parang isang daga na takot na takot. Nagtago na raw ito sa ilalim ng lupa at wala ng kontrol sa sitwasyon. Ito ang balitang kumakalat ngayon na tumakbo na nga ang Supremo sa isang bunker dahil sa kaliwat kanang banta sa kanyang buhay. Kung hindi mula kay Trump, ay mula sa Israel o mula sa prinsipe. Anya, hindi na mapipigilan ang nasimulan. Pero maganda raw ang hinaharap ng Iran at sama-sama nilang malalampasan ang matinding pagbabago sa kanilang kasaysayan. Sa gitna ng mga mahirap na araw, nadarama nito ang lahat ng nasaktang inosenteng mamamayan na naging biktima ni Ayatollah Ali Khamenei. Inulat sa Iran International na nasa bunker ang supreme leader kasama ng kanyang pamilya. Sa MSN, sinabi na in-evacuate na ang supreme leader at ang pamilya nito sa isang bunker. Tapos sa Daily Excelsior, inulat din na ang supreme leader na si Khamenei ay inirelocate sa isang underground bunker kasama ng kanyang pamilya. Sa News 18 din ganon ang balita na nagtatago ito kasama ng pamilya sa isang underground bunker. Makikita na kung saang balitaan na kumalat, pati mga pahayag ang kakampi sa Iran katulad ng Hindustan Times at yung mga galit sa Amerika kasama ang WIO News na nagtatago na si Ayatollah Ali Khamenei at ibinigay sa kamay ng IRGC ang kanyang kapangyarihan. Bagamat nananatili itong pinuno ng mga Shiite Muslims, ang kontrol nito ay nasa kamay na ng militar. Anong aral ang mapupulot dito? Ang gantihan ng dating magkaibigan ay umabot na sa pinakamainit na bahagi ng labanan. Nabalitaan na nagtago na ang supreme leader ng Iran kasama ng kanyang pamilya sa isang underground bunker at ibinigay sa militar ang kapangyarihan nito sa bansa. Dahil sa kaliwat kanan ng peligro sa buhay mula sa Amerika, mula sa Israel, mula kay Prinsipe Pahlavi at sa taong bayan, wala na siguro itong pagpipilian. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng pinuno. Pero hindi ba't ang sabi, you can run, but you can't hide. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.